Ay, mga kapuso, napapasarap ang kwentuhan ha. Kasama pa rin kasi natin ngayong umaga ang award-winning documentarist si Cara David. That's right. Salamat sa pagsama mo sa amin this morning, Thank you. Cara. Thank you rin Nako, po. pero At si Cara, kabalen. Uy, kuya, kapagpangan na rin. Uy, pero bukod sa napakagaling na dokumentarista ni Cara, sikat ka rin sa TikTok. Binansagan ka ng queen of potential sound. Ay, naku, ang taba kasi ng utak ng mga tao. Yung TikTok, ano ba na ba kasi yung mga sinasabi mo? Pero Dino-dog show nila ako. Kakatanong lang namin ni Lynn, ano ba yung potential sound? Ito po, sample. Let's see it. Ayan, tahong. Laki di ba? Tapos papakinggan mo. Naririnig nyo? Ha? Parang may tubig sa loob, di ba? Mahilig ka ba sa mangga? Sa mangga. Ang laki nito, di ba? Uy, actually, Ayan. nagigets ko. Parang gusto Nagigets mo? Nagigets ko na na. Gusto ko gamitin bigla yung Alam mo, tao. Ang laki, potential nga for double meaning. Di Yung ba? mga- Yun na nga Ano ang masasabi mo doon? Akala ng mga tao sinasadya ko, pero kilala mo naman ako, Lynn, Ivan, di ba? Napaka ko, virginal and innocent. Ibang potential sound na naman! Nako. Ito na naman tayo. Teka, prof. Ito, pero... Hindi, taklesa kasi akong tao. Totoo ka kasing tao. Palabas ko ba? Pero, okay lang. seriously, kilala ka talaga, Car, sa mga award-winning documentaries mo. At ngayon, ayan, itutuloy niya po yan online dahil mapapanood ng kauna-unahang digital documentary program ng GMA Public Affairs na Caradocs. Ano ba nga abangan, Cara, ng mga kapuso natin sa Caradocs? Well, kasi di ba, yung eyewitness ko ay umiere once a month. Ito, every week may docu. Okay. Mas maikli lang ng kaunti, pero once a week, every Monday, tuwing alas 5 ng hapon, ipopost yung docu na ito sa GMA Public Affairs YouTube channel. So, ayan, pwede na pong mag-docu-marathon. Buti may oras ka pa kasi teacher ka. Tapos, di ba, dahil mo ginagawa. You're a mom. Triathlete. Yes! I don't know how she does it. How? Hindi, di ba may kasabihan na kapag enjoy ka dun sa trabaho mo, parang hindi siya trabaho. So That's when I go true. to the communities, tas nagdo-documentary ako doon, hindi, para siyang pahinga na trabaho, na passion. Parang hindi ko siya kino-consider Na trabaho talaga. Kasi You it's an get- opportunity to learn. And you find something to enjoy within that work. Oo. Tsaka at sa mga content creators, guys, this is how it's done. Yes! This is Yan, how Car. it's done. Go ahead. Oo, at ang good news pa tuwing Lunes mapapanood po sa unang hirit yung patikim ng mga episodes ng Caradocs. Sisimulan natin yan ngayon. Uy, eto na. Oo. So yung unang episode po namin ay Sitio Lobat ang pangalan. Isa itong lugar kung saan para makapag-charge ka ng telepono, ng flashlight, ng power bank mo, kailangan mong magbangka, umakyat ng bundok, at tumawid pa ng kabilang barangay. Oh my Interesting. goodness. Yeah. Kaya talagang low-bat sila lagi. Sitio Lobat, panoorin po natin ang patikim na ito. Lobat ka na ba? Madalas tayong magpanik kapag naririnig na ang tunog na palobat na ang ating mga cellphone. Pero alam nyo bang may mga lugar pa rin sa Pilipinas na dahil walang kuryente, kailangan mo pang maglakad sa mabato at maputik na bundok, sumakay sa motorsiklo at tumawid sa ilog para lang makapag-charge. Papunta tayo ngayon sa isa sa mga malalayong sitio sa Norzagaray, Bulacan, kung tawagin nila Sitio Iligan. Andito tayo ngayon sa Angat Dam. Ito yung nagsusupply ng tubig sa Metro Manila. Kasama ko sa paglalakbay na ito ang katutubong dumagat na si July. Siya ang naatasang mag-charge ng cellphone at flashlight ng mga kapwa niya residente sa Sitio Iligan. Pagdating sa sitio, nagbahay-bahay na kami ni July. Opo. Ay. Magpapacharge po kayo? Opo. Ano papacharge? Sige po. Flashlight. Cellphone? Wala po. Wala. Sige.
Nakilala ko rin dito si Ann at ang kanyang 2 buwang gulang na anak na si Raydan. Para saan ba ito? Yung cellphone. Saan mo ginagamit? Pag minsan po ay pangilaw namin mag-ina. Pang ilaw ninyong mag-ina sa gabi? Opo, pag hindi po umiinit ng matino. Matapos namin makolekta ang mga cellphone at power bank na ipapacharge ng mga katutubong dumagat sa kabilang barangay, muli kaming bumaba ng bundok para pumunta sa kanilang charging station. Kuya! Ayun! Wala pa tayo. Paano na? May charge pa akong mga cellphone tsaka flashlight. Ah! Malambot pa rin, ate! Ay, maglagay ka naman ng kahoy. Gano'n na ba ako kabigat, kuya? Malambot pala yun. Inabot din ng kalahating oras ang pagbaba namin sa bundok. At nang makarating sa Pampang, nagbangka pa kami patawid sa kabilang barangay. So, andito tayo ngayon sa Barangay San Lorenzo. Mga 30 minutes yung layo doon sa Pampang kanina. Dito na tayo makakapanood ng TV at makakapag-charge. Tara. Kuya July, tara. So, ito yung pabahay ng Napocor para dun sa kanyang mga empleyado. Kaya yung kuryente dito ay libre para sa mga empleyado. So, dito rin nakikicharge yung mga katutubo. Pinahintulutan sila ng pamunuan ng Angat Watershed na tirahan ang lugar na ito. Libre naman ang kuryente at tubig dito, kaya hindi na sila naniningil tuwing may gustong makicharge sa kanila. O tara, charge na! Importante ito flashlight kasi gagamitin nyo ito uuwi. Ito kumakarga na. Charge na po ma'am. Charge na yun. Sa taas nun. May isa pa USB dyan. Ayon sa 2023 Census on Population and Housing, mahigit 11 milyong Pilipino o 2.4 million households sa Pilipinas ang walang access sa kuryente. Kung may access man, pasulput-sulput lang o di kaya'y hanggang 4 o 6 na oras lang sa isang araw ang kanilang kuryente. We have electrified over 15.018 million household customers of electric cooperatives. We have gathered that there is a potential increase of 0.95% a year. Yes, we are covering the IP communities, both in Luzon, Visayas, and Mindanao. Pero bakit nga ba hindi kasama sa mga nabigyan ng linya ng kuryente ang sitio Iligan gayong nasa paligid lang ito ng Angat Dam? Abangan ang kabuuan ng dokumentaryong ito mamayang alas 5 ng hapon sa GMA Public Affairs YouTube channel. Ito ang Kara Docs, ang kwento sa bawat minuto.